Bago natin simulan ang ating reaction video sa araw na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, paki-like and share na rin itong video na to. And of course, palagi natin suportahan ang pinakama ng Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at syempre si Jack Matubang. Suportahan po natin ating P-Boys, Kalingap Partners, mga charity vloggers sa Pilipinas na handang tumulong sa ating mga kababayang mahihirap. Suportahan natin silang lahat. At ang aking makasamang Kalingap Reactors, especially ang Karepa, ang Team Bios, lahat po ng mga legit Kalingap Reactors, suportahan natin sila. Masasabi natin ito yung dapat gawin para hindi mas lalong bababa ang views ng Jomcar. At dito nga po sa reaction video natin ngayon, ito po yung live ni Kalingap Rab kung saan nga po nagbibigay siya ng babala sa mga reactors at sa mga palaging nagbablog sa Jomcar, sa EDC, sa lahat ng tandem na wag po sanang iba-vlog or masyadong i-expose ang mga love team, especially sa mga bago ngayong love team, yung Mike Chris, no? Kasi nagsisimula pa lang sila. So, yun po ay paalala ni Kalingap Rab na wag sanang masyadong gumawa ng mga behind the scene kasi yun po ang dahilan kung bakit humihina ang mga views ng mga love team. Especially dito sa Jomcar ngayon, kung papansinin natin, parang humina siya, pero hindi naman siya totally talaga humina. Siguro, may mga time na hindi talaga ganon kataas yung views, pero hindi ibig sabihin na mahina na talaga ang Jomcar. Kaya yon ang nagiging babala ni Kalingap Rab na huwag masyadong gumawa or gumawa ng mga behind the scene, no? Kasi yun yung nakikita ng mga tao, yun yung ina-upload din nila sa mga reels. So, pag nakita na nila yun, so wala na excitement. Kaya sabi ni Kalingap Rab, as much as possible, wag nang gumawa or wag nang mag-upload ng mga behind the scene. At sa amin namang mga reactors, sabi niya, after 48 hours or 2 days before gumawa ng reaction, kasi mas priority ang mga love team ngayon, na mas pinaprioritize yung views ng love team. So, para mas malinaw guys, ito, panoorin muna natin ang mga sinasabi ni Kalingap Rab dito guys. Ng BTS reaction. Yun na nga po. Sinabihan ko muna po sila, lalo na kay Krista, kasi bago pa lang si Krista. So, ang daming nag-vlog sa kanya nung mga nakaraan. Kaya sabi ko, wag na munang i-vlog si Krista, wag na munang mag-reels sa kanya. Ano? And sana ganun din kina Biancy, kina Joy and Carla. Sa ngayon kasi si Carla yung talagang yung nasasabi kong na-overexposed sa mga behind the scenes and mga reels si Carla, no? Kaya medyo nawawala yung uhaw ng mga manonood natin. Kumbaga nawawala yung sabik sa kanya makita ang nag-iisang Carla. Kasi nakikita na sa mga reels, mga live. So wag na muna nating po si Carla. Kasi malalaman na lang natin one time, wala na nanonood, wala nang kahit sa mga leading man natin, no? Si Jomar din, daming nagbablog kay Joms. Ay syempre, mababait naman yung mga hindi naman yan matanggi sa inyo. Joms, si Carla. So, huwag na muna po natin para interviewin, para naman ma-excite ulit yung ating mga viewers. Kasi syempre, yung mga tao, nagsasawa din naman po yan. Kahit sabihin natin solid tayo, solid Jomcar tayo, solid EDC tayo. Pag palagi natin napapanood, parang di na baga tayo nasasabi. No? Kaya ganun po, bawasan po natin yung exposure nila. Lalo na po si Carla, si Biancy, si Joy. Si Joy ngayon, maganda yung ni Joy, di ba? Kasi tinan mo yung views kay Joy. Bira kasi si Joy makita. Kaya maraming nakakamiss kay Joy. Yung vlog natin talagang ang dami pa rin nanonood sa kanya. Kahit matagal na si Joy. Kung tutusin siya yung pinakamatagal, si Joy yung pinakamatagal sa Kalingap Angels natin ngayon, si Joy. Overexposure po kasi si Carla lagi sinasama sa vlog. Yan na nga po, yan po yung bawasan natin. Yan sa mga vlogger na kasamahan natin. Bawasan natin. Kasi si Carla, napakabait niya talaga. Kahit, kumbaga, lahat yan ay, approachable. Napaka-approachable po ni Carla. Kahit saan, nakikita si Carla kahit kumakain. Yun na nga po si Carla din po dyan yung kasi mahaba-haba pa ang lalakbay ni Carla. Alam niyo po ang 1 milyon, halimbawa meron kang 1 milyon sa bangko.
siguro kung ano ka, breadwinner ka and nagka-aral ka ng college, mabilis po yun maubos ang 1 milyon ngayon. Sabihin natin may ipon si Carla, di pa natin sure kung maabot ng milyon ng ipon niya. Eh, may family siya, di ba? Allowance ng family niya buwan-buwan, and tuition niya, bayad sa renta, mga bills. So, yun yung inaano ko, yun yung kumbaga yung iniisip ko, ano yung security ng kanyang financial security hanggang siya ay makapagtapos. Marami pong magkakapatid sila, Carla. So, deserve pa rin po talaga ni Carla ang mga tulong po ninyo, sponsorship niyo. Di po, ibig sabihin na ganyan, kumbaga, tapos na yung kanyang may pabahay na, stable na hanggang after 4 years, 3 years, hindi natin masabi. Yes, Etsy, malakas pa din. Malakas pa rin naman, pati Jomcar, malakas pa rin yan. Ano yan? Huli po kasi minsan, biglang tumataas po ang views natin sa Jomcar. Siyempre, salamat sa Big Four, ayan. Malaking tulong yung Big Four natin sa ating mga, ayan. Malaking tulong yung Big Four natin sa ating mga scholars na hindi naman ganun kataas yung views, di ba? Maganda po provide din natin yung pangailangan ng iba. Ang iba dito, huwag muna tayo mag-iba dahil sa pala. Yeah, so po tayo hilan po tayo pataas, Hilan po tayo pataas. And ang sabi ko nga, ang Jomcar, wala na yung dapat patunayan. Kahit bumaba ang views niyan, kahit itigil ko ang vlog sa Jomcar, wala na pong makakapantay dyan. Kung meron man, matatagalan. Kasi iba na ang nagawa ng Jomcar. Kung sakaling tumigil man tayo sa pag-vlog sa kanila, matatagalan ulit bago yan ma-achieve ng mga panibagong tandem or love team natin. Kaya wag po tayong magtulungan na lang po tayo at maghilan tayo pataas, di ba? Sana wag po magtampo ang Etsy kasi alam mo naman, di ba? Ang Etsy naman po sa Jomcar is na yan. Baga, nasa part 80 na sila. So, kahit hindi natin dalasan yung upload nila, kahit mag twice a month na lang sila, mas okay po yun. Better po yun sa kanila. Kapag nga po yun sa kanila kasi hindi masyadong maapektuhan yung kanilang views kasi hindi sila overexposed. And yun nga lang, sana wag lang masyadong may mga tawag yan. Yung mga vlog na hindi nagmumula sa ating YouTube channel. Para kahit pahinga sila, hindi sila na-overexposed. Kahit rest day nila, hindi sila nagtatrabaho. Parang ganun. Pahinga sila sa social media. Para pag nasabik ulit ang mga viewers, kasi mamimiss nila yun Isipin nyo, mamimiss nila ang Danjoy, ang Jomcar at Etsy. So, masasabik sila ulit. Kagaya nung nakaraan, di ba, yung sa Etsy, sabik na sabik kayo kasi namimiss nyo sila. Kaya tingnan nyo po, ang taas ng views nila. Wag naman po twice a month, kahit po 3. Pwede naman, 3 o 2, kasi every 10 days, parang ganun. Marathon kami ng Jomcar, walang iwanan na gandol. Yes! Suportahan po tayo mga kalig. Walang iwanan. Siyempre, hanggat nasa kalingap tayo, sama-sama tayo dito. Kalingap, pamusta na po si Founder Bobby. Yun na nga po, pag-uusapan natin. Isa sa pag-uusapan natin yung kay Kuya Pag kasi itong mga nakaraan lang, nakausap ko siya. And yun, nag-overthink siya. So yun na nga po guys, sabi ni Kalinga Prab na huwag masyadong mag-upload ng mga behind the scene. Especially para po ito sa mga key boys na kasamahan niya. Kasi na masyadong nai-expose ang mga love team. Especially sa mga key angels. So kahit naman siguro sobrang fan ka ng Jomcar, ng Etsy, or kung anong love team pa man, pag palagi mo na lang silang nakikita, so may tendency talaga na magsasawa ka. Kaya yun yung sinabi ni Kalinga Prab na wag mag-behind the scene. Para sa akin guys, bilang supporters ng mga love team ni Kalinga Prab, so mas mabuti na rin po ito na wag masyadong ma-expose sila. Kasi tama naman yung sinasabi ni Kalinga Prab na magsasawa talaga ang mga tao. Diba? Tulad lang din po yan ng mga artista na pag sila ay merong mga pelikula, meron silang gagawing pelikula, so hindi talaga nila ini-expose yan para magkaroon ng excitement ang mga viewers. Sabi ni Kalinga Prab, wag naman lahatin yung video
na i-upload sa Reels or i-upload sa Facebook para meron pang panonoorin ang mga ibang viewers doon sa mismong channel ni Kalinga Prab. So, yan lang ang palala ni Kalinga Prab, guys, no? So, sana'y malinaw po yun at sana'y naiintindihan po ng lahat, no? Especially sa aking mga kasamahang Kalinga reactors. So, kayo ba guys, ano yung komento nyo patungkol dito? Pag-comment po kayo dyan sa ating comment section. So, muli po guys, ito nga po pala si Chloe TV. Marami pong salamat.